wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang, with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Hinatulan ng mababang hukuman na makulong ng habang buhay na pagkabilanggo, sina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pa, matapos na patunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom, na inihain ng actor-host na si Vong Navarro. Magugunitang ang negosyanteng si Cedric Lee ang unang tumistigo sa hearing ng petition for bail ni Vong Navarro, na inakusahan ng panggagahasa sa modelong si Denise Cornejo. Sa record ng korte ay umabot ng 10 taon ang naging investigasyon, at ngayon ay naglabas na ng resulta ang Taguig Regional Trial Court hinggil sa kaso. Matapos bumuti ang kalagayan, dinala na si Cedric Lee sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ngayong gabi, May 3. Nakaranas ng hypertension si Lee kanina sa kustodiya ng NBI sa Bureau of Corrections, kaya hindi pa siya nailipat ng kulungan. Sumuko kagabi si Lee na nahaharap sa mga kaso kaugnay ng pambubugbog at pagkidnap sa aktor na si Vong Navarro. Ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Supposed to go out together. This is my sister, Miss Bernice Lee, together with one of our friends, Mr. Zimaraz. We were supposed to pick Miss Denise Cornejo from her condo unit. Upon reaching the door of her condo unit, we heard some screaming inside. So we thought baka may nag-aaway lang or something. So fortunately, the door was unlocked. So we were able to go inside. Wala naman tao doon sa sala. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ng isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise. At si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak doon sa lalaki. So ang instinct ko is I grabbed him from the back at hinila ko siya pababa ng kama. Pumapalag siya at nanuntok siya. Pilit niyang sinusuot yung pants niya. Napagtulungan namin siya ni Zimmer dahil dalawa naman kami. Nahila namin siya palabas ng bedroom. Nahila namin siya doon sa sala. At pilit namin siyang pinipin down para maaresto siya at madala sa presinto. Kaya lang, sa kapapalag niya, nanuntok siya muna. Napilitan na rin kaming suntukin siya pabalik at hanggang sa naupakan na namin siya ng ganon. Buti na lang nakakuha kami ng isang duct tape doon. Tinape namin yung kamay niya at yung paa niya para hindi na siya muna makapalag at hindi siya makatakbo habang tumatawag kami ng pulis. Hihingi siya ng paumanhin at wag daw siya sana i-turn over sa pulis dahil baka makasira sa karir niya at hindi raw niya alam paano ipapaliwanag sa mga anak niya. He signed voluntarily sa harap ng mga pulis doon. Kung sinasabi niyang pinuwersa lang namin siya o tinakot lang namin siya, is he saying that all the police officers inside the headquarters are in cahoots with us? Meron akong video niya, nung dinala ko na siya sa presinto, kinunan ko siya ng video ng anong itsura niya nung sinurrender namin siya sa presinto para just in case he inflicts more harm to himself to make it appear na talagang kinawawa siya ng husto. Meron akong ebidensya na hindi ganun kagrabe ang nangyari. May konting sugat ka pa lang noon nung pinasok ka namin sa presinto. Kinukumbinsi ng mga pulis doon kay si Denise na filean na siya ng rape case doon para ma-inquest na siya. Kaya lang, kung ginawa yon, ipapasok siya sa selda ng gabing yon. Nag-iiyak si Vong doon, nagmamakaawa dito kay Denise sa harap ng mga pulis na wag daw gawin yon. Dahil hindi raw niya talaga baka masira ang karir niya at hindi niya maipapaliwanag to sa mga anak niya. Naawa naman to si Denise. Sige, pinangaralan na lang niya doon. Hindi namin gusto umabot sa ganito to.
Actually, gusto namin maareglo to ng tahimik. Pero since pinalaki niya, pinalabas pa niya kung kami ang masama, di kailangan din po naming depensa ng sarili namin. Yung pera po, nag-come up lang yan dahil na-damage yung mga properties ni Denise doon sa condo dahil sa pag-upakan namin. At saka sinasabi niya na wala siya sa sarili niya nung pinirmahan niya yan dahil sa sobrang takot. Pero it contradicts to what he's saying na nakikipag-negotiate siya sa akin doon from 200,000, 500,000 to 1 million to 2 million. How can someone who's so scared be such a good negotiator? Napakataas ng paghanga ko sa mga lalaki na marunong rumespeto at ipagtanggol ang mga kababaihan. Kung meron mang inosente at biktima dito, wala nang iba kundi ako. As much as possible, gusto kong maging pribado buhay ko at ayoko lumaki ng ganito. Hindi ko to pinili niya to. Pero kung ang pangalan ko na nakasalalay dito at reputasyon ko, ibang usapan na yun. Naghahanda namang maghain ng kasong libel at attempted rape sina Lee at Cornejo laban kay Navarro. Attorney, kumusta po yung inyong ang unang gabi ng inyong bagong PDL dyan na si PDL Denise Cornejo, ma'am? How did she go through dito po sa process, sa booking? Siya po ba binigyan na ng uniforme? Binigyan na po ba siya ng kanyang selda? Kasama ba niyang, may mga kasama po ba siya? Nakatulog ba siya kagabi? Nakakain ba ng mabuti, ma'am? Yes po, sir. Bale, si PDL Cornejo. Opo. Matin po siya sa CIW 5:40 PM kahapon. Opo. Nag-undergo po siya, nag-admission process namin. Binigay na rin po yung mga provisions ng government. Okay naman po siya. Siyang pwesto. Actually, wala naman pong privileges na binibigay sa lahat. Pantay-pantay lang po. Opo. Kasama na po niya lahat ng ibang PDL sa RDC po namin. Paano ba ang kulungan dyan sa inyo sa mga women? Alam ko sa kuan, merong medium, merong maximum. Sa inyo po ba may mga ganun din, Attorney Daisy? Maximum, medium, at saka yung mga yung parang reception area? May mga ganun-ganun din ba kayo dyan? Yes po, sir. Yung CIW is Bureau of Corrections. Yes po, nagpa-follow po kami ng security zone, maximum, medium, and minimum security. Si PDL Cornejo is bagong-bago, lalo na yung sentensya niya is nasa 40 years for reclusion. Bali, nasa RDC po siya. Yung RDC is part ng maximum security camp. Kumusta naman po mga kulungan natin dyan? Superintendent, Attorney Castillote, maaliwalas ba ngayon pang panahon ng tag-init? Medyo mainit talaga siya. Para Mainit. sa labas. Yun nga lang is medyo congested na yung area natin. Talaga magbabagong buhay ka dyan, no, Attorney? Yes po. Siya po ba ay may mga kasama sa selda o hiwalay po? Paano po ang si selda sa mga PDL po natin yung babae? Are they segregated? Are they grouped together? Depende ba sa may mga gang-gang din ba dyan, Attorney Daisy? No sir, wala po kaming gangs dito sa CIW. At hindi po siya separated from others. Ang RTC is isang buong selda. Kung lahat ng admission po is nadaan dyan sa dormitory na yan. Sa ano po mga activity nila sa isang araw, ma'am? Kunwari, anong oras sila gigising? Meron ba silang oras na mag-exercise, magpa-init, magpa-araw? May time ba sila magpa-shower? Sila ba tuturuan ng mga vocational courses, etc., etc.? Yes po, sir. Complete po yung reformation programs po natin. Pero yung RDC programs po natin is sinasamahan po ng orientation po. Orientation dito sa National Penitentiary or CIW. So, sir, meron po kami daily schedules ng activities nila. Pagising sa umaga, may mandatory hour po, nagdadasal. Tinuturuan ng mga bagong lessons,
word. Tapos yung mga, ano yun, yung sa lesson sa Bible. Tapos after nyan, meron po kaming mga intensive programs. Yung ba tulugan nila dyan? Apo, attorney, go ahead. Yung tulugan ba nila dyan, kama o nandun sila sa sahig mismo natutulog na? Unfortunately po, sir, malinis pa naman po ang area namin So, sa sa sahig? RTC. Maluwag po ito, pero yes po, nasa sahig po Yan muna. na. Oh, Okay, alright. So, nako, pero are they allowed naman po? Kagaya po ni Miss Cornejo, is she allowed for visitors every weekend? Parang ganon. May mga ganyan-ganyan ba? I'm sorry, sir? May mga Allowed po. pwede bang bumisita ang kanyang mga kamag-anakan o kanyang attorney lang ang pwedeng bumisita sa kanya, Attorney Daisy? Sir, for the first 5 to 15 days po, attorney lang po ang pwedeng mag-visit sa kanya, sir. wala ding cellphone, no? Wala. Sa loob. Wala pong cellphone talaga sa... So, no ang ano nila dyan? Kumain ba yan kagabi, ma'am? Balita ko, parang wala raw ganang kumain. Malungkot. Malungkot. Supervisions naman po. Nakatulog ba? Nakatulog ba? Kumain po ba? Yun ang gusto ng mga... Okay lang po siya. Okay lang. Alright. 10 taon na po ang nakararaan, tayo po ang saksi nang isinisigaw ni Vong Navarro ay hustisya. Napakahaba po ng paglalakbay ng kasong ito na isinampa niya laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo at sa iba nitong mga kasama pa. At kanina nga pong umaga ay lumabas na po ang hatol ng Taguig RTC. Panghabang buhay na pagkakulong kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawa pa dahil po sa kasong serious illegal detention with ransom or for ransom ang terminong ginagamit niyan sa hukuman. Alam mo, Romel, kasama natin sa industriya si Vong Navarro at mula pa noon tayo ay nakikisimpatya sa naganap sa kanya noong 2014. Pero hindi tayo ang husgado para ika nga ay magbigay ng desisyon tungkol sa kasong ito. Pero eto na nga po at kanina ay tigib na tigib sigurado ang puso ni Vong Navarro sa kaligayahan. Kaya gano'n na lang ang kanyang pasasalamat dahil nakakuha po siya ng hustisya. Tama-tama po, totoo ang kasabihan, kung anong itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Romel? Yes, nagbubunyi ngayon ang show business kasi syempre kasamahan. Syempre sino pa ba ang magtutulungan at kukuha ng lakas ang nasasakdal, di ba? Kundi eto na, dumating na ang matagal na hindi natin ini-expect na ngayon pala i-release, di ba, Nay? Akala natin natulog na ang kaso ito, yun pala. May maganda tayong hinihintay na balita na ito na. At alam naman po natin ang pinagdaanan ni Vong Navarro dito noon. At nakita po natin ang kanyang itsura, ang kanyang salaysay, ang kanyang ipinakipaglaban. At alam po natin na yung kanyang hinihinging hustisya ay nararapat lamang pong ibigay sa kanya. Kaya naman maligaya po ang buong industriya ng lokal na aliwan para kay Vong Navarro. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.